ang mas mayabang pa sa'yo? Sino? Sinong gustong maging kasama lagi? Na mas mayabang pa sa'yo? Sino? Itaas yung kamay. Wala? Siyempre, nasapawan ka eh. Di ba nakakainis? Hindi kayo nainis, nag-enjoy kayo doon. Kasi mas mayabang ako doon. Hindi ka gusto. O sino? So, sa tingin nyo, gusto ba kayo? O gusto ba kayo makasama? Ibon sa barkada na lang. Pagtaka kayo kung iniiwasan kayo dahil kayo yung pinakamayabang. Nasabawan nyo sila lahat. Diba? Ba't ako iniiwasan nito? Diba? Pero kung ang bawat isa ay may pagpapakumbaba, kapatid, masaya ang pagsasamahan. Amen po ba? Nakaka-irita, nakakainis, o ano pa man mga reaksyon pag may kasama kang super bagyo. Diba? Ano pa? Walang magkaka-interest sa'yo na makinig. Puro kahangin. Alam niyo po, para mag-improve ang relationship, magkaroon po kayo ng humble heart. Mapagkumbaba. And at the same time, pag sa Diyos, puro kayabang. Kaya ko to. Kaya mo pala eh. Hindi kita kailangan. Ang ibig sabihin lang sinasabi mo, hindi ko kailangan ang Diyos. Ako'y matalino. Ako'y gwapo't maganda. Ako'y magaling. Hindi ikaw na. At anong nangyayari? Instead na katagumpayan, kapahamakan. Ayan nyo yung nagkakabit ng tulda. Huwag niyong pansinin yan. Humility changes things. Changes relationship. And changes relationship with God. Pagkaroon ng pagiging mapagkumbabang puso. Ano po yung sabi niya sa kanyang salita sa 2 Chronicles? Ano po ang sabi ng kanyang salita? If my people are called by my name will humble themselves. Kung tayo, mga kapatid, na ayaw na, andyan na naman si hambog, ayaw din ng Diyos na pag tayo ay pumarap sa Kanya. Gusto niya po na meron tayong mapagkumbabang puso. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Ano sinasabi po niya sa verses na to? That it improves the relationship with God. Paano? Humble yourself. Manalangin, hanapin ang kanyang mukha, at itigil ang mga wicked ways. Sabi ko maiksi lang po ito. Pangatlo, humility releases God's power. Paano makakapag-work ang kapangyarihan ng Diyos sa atin kung sinasabi natin, kaya ko na to at hindi na kita kailangan? The more na tayo ay umaharap sa Diyos at tinitingnan natin na tayo ay in need sa Kanya. Na dependent po tayo sa Kanya sa lahat. Hindi ibig sabihin dependent ay hindi ka na mag-aaral. Ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nag-review, maigi, at may papa-alala sa iyo ang banal na Espiritu. Ano pa yung mga bagay na yan? Dahil sa dependent ka sa Kanya, maraming bagay, even sa iyong pag-aaral, ay walang distraction. Sa pamamagitan po ng pagiging
humble, pagiging mababang loob mo, nag-work ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ayaw ng Diyos sa mga taong proud sa kanilang sarili. Nagbibigay po siya sa mga taong mapagkumbaba. Gusto niyo po bang maranasan ang kalakasan o ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay? Gusto niyo po ba? Ano sabi po ng Diyos? Sa James chapter 4, verse 6. God resists the proud, but gives grace to the humble. So kung gusto po natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, be humble. May nag-email na isa. Be humble. Hindi hambog po. Mga kapatid, sa ating buhay, sapat ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Nandiyan pa ba kayo? Nag-uumpisa pa lang tayo ng camp, hindi ng message. Hindi na kayo umimik eh. Mga kapatid, ang ating verse, mabalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang harian. Happy are those who know that they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them. Sa pagiging pagkakaroon po natin ng humble heart, tandaan po natin yung 3 punto na to. Tandaan natin, happiness is a choice, a right attitude. Right attitude po, at hindi po ito nagdidepende sa lahat ng anumang circumstances, but yung tamang attitude sa anumang mararanasan natin sa ating buhay. Sabi ko, huwag kayo nakapokus sa that, kayo ino-obserbahan po ng may mga demerit po yan. So wala kayong magagawa kundi makinig. Happiness is a choice. Happiness depends on choosing the right attitude. At ano po yung mga benefits po? Tandaan po natin, humility reduces stress. Humility improves relationship, and humility releases God's power. So mamili po tayo, and I pray and hope na pipiliin po natin na magkaroon po tayo ng mapapumbabang puso. So nandiyan pa po kayo? Amen! Tuloy po ba natin to? Amen! Tapos na po. Nabitin niya sila. So sa Diyos po ang papuri. And I pray and hope na mayroon tayong natutunan at baunin po natin to. Mamaya mag-exam ko po kayo. Dapat with highest honors lahat, ha? Amen! Sigurado. Sa Diyos po ang papuri. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Huwag muna kayo umalis. Upo lang, upo. Huwag muna kayo.